Anong naaalala mo noong dekada 90? Marahil marami sa inyo wala pang muwang nung panahong iyon. Ako, kagagraduate ko lang ng high school noong 1990. Hindi pa laganap ang internet, hindi pa naiimbento ang social media, at ibang-iba pa ang itsura ng EDSA. Mabilis na nagpalit ang panahon. Makalipas ang 3 dekada, malaki na ang ipinagbago ng mundo. Pero kung si Tatay Willie ang tatanungin, mistulang tumigil ang mundo noong dekada 90. February 3, 1990. Nakaukit na sa alaala ni Tatay Willie ang araw na ito. Araw kung kailan huli niyang nakita ang mundo sa layang. Yung pangyayari na yun, ma'am, Oo. nagbakasyon ako sa amin sa Nueva Ecija. Opo. Tapos, nadaanan ako ng mga barkada ko, kumpari ko. Mm-mm. Sinama nila ako maningil sa Isabela. Tapos po, ma'am, nung walang masingil, Mm-mm. parang kung na yung mga kasama ko, Mm-mm. yun ang ginagawa nila, ma'am. Magsasaka sa Nueva Ecija si Tatay Willie. Ang akala niyang simpleng biyahe ng magkakaibigan, mauuwi pala sa barilan. Ayun, ang mangyari, ma'am, na yun. Takot na lang, ma'am, nangyari sa akin yun. Naramdaman ko eh. Oo. Kasi po. gumawa na ng hindi maganda yung mga kasama ko. Oo. Hindi siguro sa ako na yun, Oo. dami na rin ako. May napatay po kayo. Meron po. Oo. Kayo po mismo? Hindi po, ma'am. Hindi po kayo mismo. Hindi, ma'am. Ba't po kayo nakulong din? Dahil magkakasama nga kami, ma'am, di, kumbaga sa kwan, conspiracy na yung dami na rin ako. Damay na rin kayo. Yung napatay niyo po ay kakilala Hindi ninyo? po, ma'am. Double life imprisonment ang sintensya kay Tatay Willie, katumbas ng 80 taong pagkakakulong. Puno man ng alinlangan, matapang na tinanggap ni Tatay Willie ang kanyang kapalaran. Simula dekada 90, ang mataas na pader ng bilibid ang kanyang naging bagong mundo. Ano po yung naiisip ninyo nung time na una niyo pong nakita yung bilibid? Takot, ma'am. Bakit po? Kasi balita nga dito nung araw, ma'am, sa Bilibid, Oo. magulo. Pero nung mapasok naman ako, ma'am, medyo tahimik naman na pala. Hanggang sa karoon ng enrollment sa ng formal, Mm-mm. enroll na rin ako, ma'am, kumuha ako ng mga automotive, ganyan. Nag-aral po kayo? Maraming iba't ibang kurso, klase at aktibidad sa loob ng bilibid. Ito ang paraan ng Bureau of Corrections para matulungan ang mga nakakulong na magnilay, magbagong buhay at ihanda sila sa paglaya. Education, moral, and spiritual. Ayon sa Bureau of Corrections, kapag maganda ang ipinapakita mong asal sa loob, maaaring mapaikli ang iyong sentensya sa pamamagitan ng Good Conduct Time Allowance. Kaya makalipas ang 1 dekadang pagkakakulong, mula sa dating maximum security compound, inilipat sa medium security compound si Tatay Willie. Sa ating lahat. 34 years old lang siya nang makulong noong dekada 90. Makalipas ang 30 taon, ito na siya ngayon. Dito na siya inabutan ng katandaan. Matanda na, ma'am, eh. Makakita ko, puti na lahat yung buhok ko. Dito na pumuti lahat sa loob. Ang buhok ko sa loob, eh. Oo. Lumipas pa ang mga taon, pakiramdam niya na pag-iwanan na siya ng panahon. Ano po ba yung pinakamalungkot na bahagi? Yun, ma'am, hindi ko maadalaw ng pamilya mo. Mm-mm. Bihira kang dalawin, hindi mo sila nakikita. Malaman mo, may sakit pa. Oo. Mamatayan kayo ng pamilya na hindi mo sila kapiling. Hindi mo lang masilip, hindi mo makita. Hanggang sa ilibing, Sino po bang namatay? yung father ko po,
Patuloy na nagsikap sa loob ng bilibid si Tatay Willie. Nag-aral, nagpakabuti, hanggang sa mailipat siya sa minimum security compound. Dito, ginamit naman niya ang kanyang kaalaman bilang magsasaka para magturo ng pagtatanim sa iba. Umabot po ba sa punto na parang nawala na kayo ng pag-asa? Hindi naman po, ma'am. Lahat na nga lang, ginawa ko rito lang para yung pag-asa ko hindi mawala. Sa pag na darating ang araw na makakalaya rin ako. Kung yung sardinas nga, ma'am, Oh. nasa loob ng lahat na nakakalaya Kami pa kayang buhay na tao. Manali, ka nga po, ma'am, manali ka lang sa Panginoon. December 17, 2021, 3 dekada mula nang siya'y makulong, lilisanin ni Tatay Willie ang lugar na nagsilbing tahanan niya sa loob ng 30 taon. Kailan pa itong maong na to? Siguro mga 2012 pa, ma'am. 2012, pero mukhang bagong-bago pa. Nakakatago lang, ma'am, hindi lang nagagamit. Ngayon, magagamit na. Ngayon po, magagamit po, ma'am. Ano pong pakiramdam? Masaya po, ma'am. Pero habang nag-iimpake, ramdam ko ang kanyang pag-aalinlangan. Saan po kayo kinakabahan? Panibagong pakikibaka na naman po sa labas. Hindi mo kasi mawala yung medyo kabahan ka ng konti kasi sa tagal ng panahon ako. Na nawala ka sa malayang lipunan, hindi bago ka. Hindi natin kilala mga ibang tao. Natin kabisado mga bali. Sa tulad namin galing dito sa loob mo. Isipin nila, galing kami dito, masama na kami. Minsan, masaya nga yung paglaya namin, kaya lang, may kabangong kasama. Parang, Baka hindi kayo tanggapin. Pagkatapos mag-empake, binigyan si Tatay Willie ng bagong uniforme, isang puting t-shirt, simbolo ng bagong simula sa mundo ng malaya. Pagkatapos ng 30 taon at 10 buwang paghihintay, lalaya na si Tatay Willie. Huwag ka nang babalik, Mayor. Ingat, Yor. Ingat lang, Yor. Bye-bye, Yor. Sana nga, tuluyan siyang tanggapin ng mundo sa laya. At higit sa lahat, yung bibigay sa inyo ng piuno na pamasahe nyo. Kaintindihan tayo? Hindi lang si Tatay Willie ang lalaya sa araw na ito. Kasama niya ang mahigit 30 PDL o Persons Deprived of Liberty. Kabilang sila sa 4,000 napalaya sa taong ito dahil sa Good Conduct Time Allowance. Mga bilanggo na nagbago at gumawa ng mabuti habang sila'y nasa loob. May mga tao po na nag-iisip na parang, ba't niya pa yan papalayain? Baka mamaya gumawa lang yan ng gulo sa laya. Tama naman yun po yun. Oo. Legitimate concern. Oo. At yun po yung ating binibigyan ng linaw. Oo. Kasi po natin, kaya po natin pinapalaya sila. Kasi natupad na nila yung kanilang sentence at nakita natin na sila ay reform. Hindi naman natin palalayain kung nakita naman natin na they are still a threat. Habang inihahanda ang bawat isa sa kanilang paglaya, napansin ko ang isang lalaking inaakay ng kapwa niya preso. Yung Oscar. Yung Oscar. Malaya rin kayo? Taga saan po kayo tayo? Tende po. Taga-Tondo kayo? Hindi kayo nakakakita? Opo, kumusta po? Ilang taon po kayo nakulong dito? Droga ang dahilan kung bakit napasok sa bilibid si Rogelio, di niya tunay na pangalan.
pumasok po kayo dito, mahina na yung mata niyo. Hindi po. Oo. Dito na lang po ako na ano. Napatakan po ng sigarilyo po may papunta eh. Puy. Oo. Nakakusot ko po ganun eh. Nakusutin Oo, hanggang sa nahawa na po yung... 30 anyos lang si Rogelio nang siya'y makulong. Ngayon, senior citizen na siya, bulag, hindi na nakakakita. Ang dating siga ng lansangan, pilit na nagbago at nagsikap sa loob ng kulungan. Sa hirap po ng kalagayan ko, ma'am, dahil nakakulong ka na, tapos ganun ka pa, ma'am. Bisan, ma'am, nung bago pa nga lang, ma'am, eh, merong naglalakad ka, papatirig ka gano'n, Oo. kakalapitin ka sa gano'n na ano. Oo. Eh, May punto po ba na nawala na po kayo ng pag-asa? ito, ma'am, wala na ako. Alam ko, dito na ako maano eh. Dahil mga ano dito, Dito na talagang kayo maaano po? mamamatay, ma'am. Tanging pamilya na lang daw ang nagbibigay sa kanya ng lakas ng loob na magpatuloy. Sino po susundo sa inyo ngayon? Wala pa po, hindi ko po malaman. Hindi po malaman. Hindi po kamag-anak niyo po, asawa niyo po. Wala na po kasawa, may mga anak po. Mga anak niyo, wala dito yung anak niyo? Ewan ko po. Hangad namin na kayo ay mamuhay ng payapa at kalugdan ang buhay na puno ng pag-asa. God bless you all po. Maraming salamat. Maya-maya, ibinigay na sa bawat isa ang kanilang release papers. Ito ang katibayan na tapos na ang kanilang sentensya at malaya na sila. 30 taong hinintay ni Tatay Willie ang araw na ito. Sa kanyang paglabas, sinalubong si Tatay Willie ng kanyang asawa at ina. Lumipas man ang 3 dekada, nagbago man ang mundo, hindi nagbago ang pagmamahal ng pamilya. Binalikan ko si Mang Rogelio sa loob ng bilibid. Pero di gaya ni Tatay Willie, hindi siya sinalubong ng kanyang pamilya. Pagkatapos ng 26 na taon, ngayon lang makakatapak sa labas ng pader ng bilibid si Rogelio. Ano, masarap ba ang hangin dito sa labas? Sa labas, ma'am. Ha? Doon talagang ano lang eh. Pagdirat tsaka langit na makakita mo. Ngayon. Ngayon, no, wala naman ako nakikita. Wala kayo nakikita pero nararamdaman niyo. Nararamdaman ko po. Ano po pakiramdam? Masarap, ma'am. Masarap. Kung nakikita niyo lang, tatay, ang ganda-ganda po ng langit ngayon. Saka mga marami ng mga Christmas lights, ma'am. May mga parol na po. Oo nga eh. Tapos ang lakas po ng hangin. Oo. Marami po ditong puno. Nararamdaman niyo po yung hangin? Oo. Ito ang araw na matagal niyang pinapanaginip. Sayang, hindi niya makita ang ganda ng langit. Tay, nakalabas na po tayo ng bilibid. Nakalabas na po tayo. Hindi nyo lang po nakikita, pero nakalabas na po tayo. Habang abala ang lahat sa pagsundo sa mga bagong laya, nasa isang sulok lang si Rogelio, umaasa at naghihintay. Dalawamput-anim na taong hinintay ni Mang Rogelio ang araw na ito. Pero ang masaklap, wala pang sumusundo sa kanya sa araw ng kanyang paglaya. Sobra dyan, sobra dito. Sasabihin na lang po ako sa mga, yung mga lalaya rin po. Meron tayuman, may malabon. Kaya hatid na lang daw ako sa ano. Ano sasakyan nila? Mag-jeep na lang din siguro. Yung sa main gate, sino sa main gate? Dito yung sa main gate. Alas 4 na ng hapon noon.
paalis na ang huling batch ng mga bagong laya. At si Mang Rogelio na lang ang naiwan. Andyan na po sila. Opo, ma'am. Halika po kayo. Nang biglang dumating ang kanyang pinakihihintay. May babae po na dumating. Mahaba po ang buhok, maganda po. At saka may bata po. Ano kayo? Ito, kilala niyo po to? Ako, Tay. Ay, kaya ako. Ika na tayo, uwi na Buso tayo. ko, buso ko. Nakalaya na siya sa rehas ng kulungan. Pero sa piling ng pamilya lang niya tunay na naramdaman ang kalayaan. Samantala, bumiyahe naman pauwi ng Nueva Ecija si Tatay Willie at ang kanyang pamilya. Ibang-iba na ang itsura ng Maynila kumpara noong 1990 nang siya'y makulong. Ano po yan? Parking lot. Ano po yan? Oo, taas. Pero kung nakakapanibago ang lansangan, mas lalo siyang nanibago sa loob ng sasakyan. 30 taon silang hindi nagsama ng asawang si Tita. Halatang naiilang sila sa isa't isa. Sa loob ng mahigit 5 oras na biyahe, minsan lang nagdikit ang kanilang mga kamay na agad ding naghiwalay. Tahimik buong biyahe si Tatay Willie. Ano kaya ang kanyang iniisip? Naroon pa rin kaya ang kaba sa kanyang dibdib? Alas 8 na ng gabi nang makarating kami sa Nueva Ecija. Pagbaba ng sasakyan, Matagal ko ng pangarap na makauwi kapag kintal ka, makalabas. Bali, may pipirman lang po kayo na acceptance letter na natanggap niyo po si tatay. noong oras ding iyon, isinagawa ang huling proseso ng pagpapalaya kay Tatay Willie. Matapos mapirmahan ang turnover papers, ganap nang malaya ang matanda. Wala na siya sa pangangalaga ng gobyerno, kaya pinayagan na rin kaming ipakita ang kanyang mukha sa publiko. Naghanda ng isang simpleng salo-salo ang kanyang pamilya. Masaya ang lahat sa kanyang muling pagbabalik. Malaya na yung kapatid nyo. Ito na po. Ito kaya na. Ano po bumalik? Pero dahil hindi naman niya kilala ang karamihan sa kanyang pamilya, Ano po bumalik? bakas ang kanyang pag-aalinlangan. Kung 3 dekada ka nga namang nawala, paano ka nga ba magsisimula? Kinabukasan, maagang nagtungo sa sementeryo si Tatay Willie. Sa puntod ng kanyang ama. Panganay sa 10 magkakapatid,
Palagi raw siyang sinusulatan noon sa kulungan ng kanyang ama. Matyagang hinihintay ang araw ng kanyang paglaya. Okay lang tayo. Okay lang po, ma'am. Kahit sa paano, ma'am, nakita ko rin yung pagtitapay ko. May kasabihan, kung nais mong malaman ang landas ng patutunguhan, subukan mong bumalik sa nakaraan. Sa lumang bahay ng mga manalili, sinubukang hanapin ni Tatay Willie ang kanyang sarili. Wala mo lang ng pilitis dito, walang Natatandaan nag-aasikaso. niyo pa po to? Opo, ma'am. Dito kayo lumaki noon? Ang bahay na ito ang huling alaala ni Tatay Willie ng kanyang buhay sa laya. Pero tulad ng kanyang kapalaran sa kulungan, nabubulok na rin sa katandaan ang bahay na ito. Wala nang nakatira sa bahay na ito, liban sa mga lumang litrato. Sino yung mga yan? Kilala mo pa? Tapos di ko na po mong kilala eh. Ito po, sino po ito? Hindi ko na rin po ganyan ma'am eh. Hindi mo rin kilala? Hindi mo ba kapatid ito? Hindi ko na matandaan yung mga mukha nila ma'am. Sa tagal lang ko. Inisa-isa ni Tatay Willie ang mga litrato. Umaasang may makikita siyang pamilyar na muka na magbabalik sa kanya sa nakaraan. Pero Pakulong na ako ma'am, wala pa yung mga bata na. Ay, nakakalong na kayo nito. Opo ma'am. Ito parang family picture. Nandito ka ba? Sa family picture? Hindi ko naman matang eh. Ito yung pangatlo eh. Tapos Kuya Willie, oh. Hindi ba ito? Bayaw. Bayaw, manugang. Ah, manugang ito. Manugang. Ito ka Kuya Willie, oh. Ah, ito ba si Kuya Willie? Ito ka, di ba Erika, oh. Si Boy yan. Ay, si Boy Bare. Yung katabi ni Sangka, baka sakali. Ito. malaki na ang ipinagbago ng pamilya Manalili mula nang makulong si Tatay Willie. Guminhawa na ang buhay ng kanyang mga kapatid, nagtatrabaho na sa abroad ang kanyang mga anak. Nangyari ang lahat ng ito habang siya'y nakakulong. Para siyang napag-iwanan ng panahon. Pero hindi tumigil sa paghahanap si Tatay Willie. Naghahanap ng litratong magpapaalala na bahagi pa rin siya ng pamilyang ito. Kuya Will, may nakita po akong tatay. May nakita po ako dun sa labas, oh. Ay, Nakasabit dito. Ano po ito? Manalili family ang nakasulat eh. Ano po to? Sa inyo po ba to? Willie ang nakasulat, oh. Opo ma'am. Picture namin dito nung Sino po nagpagawa nito? Bali ako gumawa nito ma'am, nasa ko lang. Ah, ikaw ang gumawa nito. Isa sa mga natutuhan ni Tatay Willie sa loob ng Bilibid ang paggawa ng kawayang picture frame bilang handog sa pamilya. Pero sa sobrang tagal niya sa loob, naagnas na ang mga litrato. Sayang ano. Inisis ko naman ma'am. Hindi naman niya naasikaso rin alat ko. Ano ba? Naisinap kasi, Ah, dala nga na nagkasakit siya. nagkasakit po yung misis ninyo? Nung nawala siya sa sarili, parang naging isip bata. Ah, Kaya- na-shock siguro dahil sa nangyari sa inyo. Maayos na ang lagay ng kanyang asawa ngayon. Pero aminado si Tatay Willie, marami pa siyang kailangang gawin para maibalik ang dating sigla ng kanilang pagsasama. Anong mensahe niyo po kay tita? Hindi naman nagbabago po ba sa kanya ma'am. Kaya alagaan ko rin siya. May oras pa para humingi ng tawad at makabawi sa mga pagkukulang. Bakit po kayo humihingi ng tawad sa mga anak ninyo? At nga, napabayaan ko sila nung mula nang makulong ako. Hindi ko na sila nasikaso na alagaan. Lumaki sila na wala ako sa piling nila. May
May panahon pa naman ngayon, bumawi. Nakakadawi rin ma'am sa kanila. Maya-maya, isang lumang litrato ang ipinakita sa kanya ng kanyang ina. Ano po to? Gumagapang yung... Happy birthday, Wilfredo Manalili. Oh, ito baby ka pa nito. Gumagapang pa ako eh. Yun nga hinahanap ko. Yung nakadapa siya, nakalitrato. Lumipas man ng maraming taon, napag-iwanan man siya ng panahon. Nasira man ang lumang tahanan, palagi siyang may pamilyang uuwian. Nung nag-i-empake po kayo, sabi niyo po sa akin, natatakot kayo. Ako. Ngayong nakauwi na kayo dito sa inyong pamilya, natatakot pa rin ba kayo? Hindi na po ma'am na parang napanatag na yung loob ko. Nawala na yung wall kasi tanggap naman nila ako ma'am lahat eh. At paglabas nga ni Tatay Willie sa kanilang lumang tahanan, naroon at naghihintay ang kanyang pamilya, mga kumpare at kababata. Handang gumawa ng mga bagong alaala kasama siya. Noong araw ding iyon, nagtungo sa bayan ng Quezon si Tatay Willie para makuhang muli ang loob ng asawa niyang si Tita at para magsimula siyang muli sa buhay laya. Tunay ngang sa kabila ng lahat, marami pa ring bagay ang dapat ipagpasalamat. Halos 30,000 katao ang kasalukuyang nakakulong sa mga piitan ng Bureau of Corrections. Bawat isa may kwento ng pagbabago. Madaling mawala ng pag-asa kung habang buhay ang iyong sentensya. Pero pinatunayan ni Tatay Willie na hindi pa huli ang lahat. Posibleng makahanap ng liwanag sa loob ng madidilim na selda. Pagsisihan ng kasalanan at umukit ng bagong kinabukasan. Pero kung nais nating tuluyan silang magbago at makalaya sa kasalanan, kailangan natin silang akayin at tulungan. Dahil ang tunay na kalayaan ay matatagpuan lamang sa yakap at pagtanggap ng lipunan. Ako po si Cara David at ito po ang Eyewitness.